Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shoutout sa iyo Michael Nail. Shoutout sa iyo Nel John Gabreza. Maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Dito muna tayo sa loob ng Marangyang Xenia Pavilion, kung saan ang tsaa ay pormal nang nahaluan ng nakakalunod na tensyon sa pagitan ng mga tagapagmana. Sa ilalim ng matalas na titig ni Che Yomin, ang bawat salita ay tila isang dambuhalang chess move na yayanig sa rurok ng Succession War bago ang Mara Festival. Tanong ni Jin Guanyong, ang pagpili ng successor. Iyan ba talaga ang iyong layunin? Sumagot si Sorayang, kung hindi, sa tingin mo ba ay mayroon pang ibang bagay na dapat nating pag-usapan? Noong nagkita tayo sa harap ng Demon God's Palace noon, sinabi mo na binakante mo ang buong lugar na ito para lang sa tsaa. Sinubukan mo akong patayin nung araw na yon. Isang napakalupit na pagbababalik tanaw. Sa kabila ng marangal na imahe ng panganay, ang ating bida ay hindi nakakalimot sa nakamamatay na presensya na inilabas ng kanyang martial brother. Sa tindi ng kanyang instinto, diretsahang hinamon ni Sorayang ang rasyonalidad ng panganay na anak. Dagdag pa ng ating bida habang nakatitig sa kanyang kuya, hindi ko alam kung ano ang ginawa mo doon. Pero sigurado ka na kaya mong pumatay ng isang tao na nakaabot sa Ultimate Demon Realm. Nagtitiwala ka sa iyong sarili, pero ipinapalagay ko na hindi ka naman ganoon kabobo para hindi malaman ang maraming unpredictabilities pagdating sa mga labanan, kaya paano ka naging sigurado? Nakatitig lang si Che Yomin sa ating bida habang tahimik na nakikinig sa bawat salita. Ramdam ng bunsong disipulo ang dambuhalang pressure na bumabalot sa pavilion habang pormal na nilalantad ni Sorayang ang madilim na laro ng mga tsismis. Pagpapatuloy ni Sorayang, bilang karagdagan, agad-agad pagkatapos niyan, isang kakaibang tsismis ang kumalat na papatayin ko raw si Yomin. Maaaring hindi ikaw yun. Maaaring ito ay isang demonic martial artist na tapat sa iyo, o isang taong ganap na kakaiba. Paliwanag pa ng ating bida habang iniinom ang kanyang tsaa, gayunpaman, hindi mo ba naiisip na ang timing ay masyadong kakaiba? Kung magpapakalat ka ng mga tsismis na yun sa unang lugar, hindi ba't mas mabuting dahan-dahan mo itong sinimulan habang wala ako? Iyon sana ay magmumukhang natural na nalikha at may tatago ang pinagmula ng tsismis. Isang dambuhalang kalkulasyon, ang ating bida, na dating hari ng mga assassin, ay pormal nang hinihimay ang bawat anggulo ng manipulasyon. Alam ni Sorayang na ang Succession War ay hindi lang labanan ng lakas, kundi labanan din ng talino at paninindigan. Binagsak ng ating bida ang kanyang tasa sabay wika ng kanyang hinala, ibig sabihin nito, may sadyang gumawa ng tsismis na yun. Alam nila kung paano ako magre-react, at pupunta ako mismo para hanapin sila. Literal na napatigil ang hangin sa tindi ng insight ng ating bida. Sa harap ng ating Demon King, maging ang unang Young Lord ay napilitang kilalanin ng bagsik ng kaisipan ng kanyang karibal. Papuri ni Jin Guanyong, mayroon kang mahusay na insight. Isang napakalupit na pag-amin mula sa rurok ng kapangyarihan na tinaguri ang pinakamalapit na maging tagapagmana ng Demon Lord. Wika ni Jin Guanyong matapos inumin ang kanyang tsaa, alam ko na pupunta ka para makita ako sa oras na marinig mo ang tsismis, pero hindi ko inaasahan na isasama mo ang lahat ng mga taong yun. Bagaman, ayos lang yun. Balak ko sanang gumawa ng aksyon sa oras na makuha na kita sa loob ng aking tirahan, pero gumawa ka na naman ng isang bagay na hindi inaasahan. Sa halip, dinala mo ako rito. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ka nagdala ng mga tao. Paliwanag ng ating bida, hindi ko naisip ng ganoon kalayo. Naramdaman ko lang na hindi ako dapat pumasok. Pinuri pa ni Jin Guanyong ang katangian ng ating bida, kung ganoon, mas kahanga-hanga yan. Ibig sabihin nito ay ang iyong intuition ay nakakataas sa logical thinking. Wika ni Jin Guanyong nang may pasimpleng pagyayabang, ang martial arts ko ay mas magaling kaysa sa iyo sa ngayon. Gayunpaman, kung maglalaban tayo, hindi ko magagarantiya ang aking tagumpay. Wika ni Sorayang sa kanyang isip, kumpiyansa niyang sinasabi na ang martial arts niya ay nakakataas sa akin. Hindi lang siya nagyayabang, kundi talagang sigurado siya rito. Nagtanong si Jin Guanyong, kaya, ano sa tingin mo? Maikling sagot ng ating bida, tungkol saan? Paglilinaw ni Jin Guanyong sa kanyang tanong, may kumpiyansa ka ba na mananalo ka laban sa akin sa isang patas na duel? Isang nakatutulig na katahimikan ang bumalot sa buong pavilion.
Tahimik lang na naiilang si Cheyomin habang kumakain dahil sa tindi ng pinag-uusapan ng dalawa. Hindi rin nagpatalo si Sorayang at Winika, hindi ako kailanman sumuko sa laban dahil natatakot akong matalo, at hindi ako kailanman nagsimula ng laban dahil sigurado akong mananalo ako. Tanong ni Jin Guanyong habang seryosong nakatingin sa ating bida, sinasabi mo ba na hindi mo rin magagarantiya ang resulta ng laban? Paliwanag ni Sorayang, walang sino man ang makakasiguro sa mga ganyang bagay. Gumagawa lang ako ng mga pagpipilian. Kaya tinatanong kita. Pumili ka. Lalabanan mo ba ako o hindi? Isang napakalupit na hamon sa gitna ng katahimikan. Sumagot si Jin Guanyong, hindi ako katulad mo. Hindi ako nagsisimula ng laban na hindi ako sigurado na mananalo ako. Nag-asar pa ang ating bida at Winika, huwag kang masyadong duwag. Nagbigay pa ng pangaral si Jin Guanyong para sa ating bida, mayroong sikat na kasabihan na ang isang nagwagi ay nagsisimula lamang ng isang digmaan na napanalunan na nila, habang ang isang talunan ay naghahanap lamang ng tagumpay pagkatapos simulan ang digmaan. Ang iyong paraan ay hindi gagana sa akin. Seryosong sumagot ang ating bida, siguradong puro magagarang kalokohan lang ang sinasabi mo. Isang dambuhalang katahimikan. Ngunit sa gitna ng usapan, isang nakakangilabot na aura ang pormal na nag-uumpisang pumasok mula sa labas. Sa tindi ng Nine Depths Demonic Arts na tinataglay ng ating bida, naramdaman niya ang isang presensyang yayanig sa rasyonalidad ng lahat sa loob ng pavilion. Wika ng ating bida sa kanyang isip, anong aura ito? Hindi ko pa ito naramdaman noon. Bigla itong lumalapit. Sa harap ng mga pinto. Biglang bumukas ang pinto at isang figura ang pormal na pumasok, basang-basa ng ulan. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok kasabay ng kanyang pagdating, bitbit ang isang presensyang hindi nakatulad ng dati. Napalingon si Cheyomin sa dumating at nagulat. Wika ni Jin Guanyong, nandito ka na. Sumagot si Guanpyong ngunit nakakunot ang noo sa inis, tinawag mo ako. Literal na nagpakawalan ng kanyang chi ang ikalawang Young Lord. Ang nakakalunod na enerhiya ay bumalot sa buong silid, dahilan para mapatigil ang ating bida. Matapos ang kanyang mga karanasan sa pagsipsip ng demonic energy, si Guanpyong ay nagbago tungo sa isang mas malupit na anyo. Wika ng ating bida sa kanyang isip, Guanpyong. Anong nangyari? Hindi ito ang parehong Guanpyong na nakita ko noon. Pinaliwanag ni Jin Guanyong ang mga napag-usapan sa ikalawang kapatid. Gusto ng pangatlo na magdesisyon para sa successor at ngayon din. Isinasaalang-alang ang kanyang mga kamakailang aktibidad, sa tingin ko ito ay magiging isang labanan hanggang sa kamatayan. Ano sa tingin mo? Sumagot si Guanpyong habang tinatanggal ang kanyang kapote, bakit hindi mo ito tanggapin? Hindi ako naniniwala na matatalo ka. Tanong ni Jin Guanyong habang nakatuon lang ang tingin sa ating bida, yan ba ang palagay mo? Inasar ni Sorayang ang ikalawang kapatid, kailan ka pa naging tauhan niya? Sumagot si Guanpyong, ang ganyang klaseng mababaw na provokasyon ay hindi gagana sa akin. Bida, sa tingin ko hindi ka kusang gumapang sa kanya noon. Sa kasong yun, gaano kanya pinahirapan at binugbog? Nanliit ang mga mata ni Guanpyong at Winika, ikaw, pero hindi nagpadala si Guanpyong at ibinalik ang pang-aasar. Nakakatawa na ang isang walang kapangyarihang bastardo na tulad mo ay nakakapagsabi ng ganyang mga bagay kung hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mong mga tao. Nagulat si Sorayang at napatanong sa ibig nitong sabihin, ano? Isang napakalupit na pambabara. Ang ikalawang Young Lord ay pormal na ngang tinira ang pinakasensitibong bahagi ng ating bida. Lumipat ang eksena sa loob ng palasyo ng ating bida, kung saan ang isang dambuhalang trahedya ang nagaganap. Habang ang ating bida ay nakikipagtsaa sa labas, ang kanyang kuta ay sinalakay ng mga anino ng kadiliman. Isang napakalupit na eksena. Ang ating loyal bodyguard na si Dongpil ay namimilipit sa pagod at sugat matapos tapatan ang sandamakmak na kalaban. Bitbit ang Silent King Sword, napatumba niya ang ilan, pero literal na napalibutan pa rin siya ng mga kaaway. Napaungol sa sakit si Dongpil habang hawak-hawak ang kanyang sugat. Wika ng misteryosong lalaki, ibaba mo ang iyong espada. Mas mabuting huwag kang sumubok ng anuman kung gusto mong mabuhay ang dalawang ito. Literal na nakatali maging ang bibig ni Yosan Green mula sa Northern Sea kaya hindi siya makapagsalita. Habang ang ating nag-iisang si Anghua ay humahagulgol sa tindi ng takot habang binibihag ng mga kalaban. Napabulong na lang si Anghua, Mr. Ma.
Mabilis na lumipat ang eksena pabalik sa Zinnia Pavilion. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, ang Demon King na si Sorayang ay napaatras sa tindi ng balitang kanyang narinig. Ang Succession War ay pormal na ngang naging personal at madugo. Tanong ng ating bida, dinukot mo ang mga tao ko? Kalmadong sumagot si Jin Guanyong, nakalimutan mo na ba? Nagsisimula lamang ako ng mga laban na alam kong mananalo ako. Biglang umalingaw sa isipan ng ating bida ang babala na binitawan ng penal law master na si Gogu. Isang katotohanan na yayanig sa rasyonalidad ng sinumang tapat sa katarungan tungkol sa tunay na kulay ng panganay na anak ng Demon Sword family. Wika ni Gogu mula sa alaala, dahil siya ay isang tunay na demonyo na walang kahit katiting na moralidad at etika. Literal na nagngit-ngit ang ating bida habang pinagdidikit ang kanyang mga ngipin sa tindi ng galit. Ang puot mula sa Nine Depths Demonic Arts ay pormal na ngang nag-uumpisang magwala sa kanyang kalooban habang tinititigan ng halimaw sa kanyang harap. Napamura na lang si Sorayang sa kanyang isip, walang hiya. Wika ni Jin Guanyong nang nanlilisik ang mga mata, mukhang ako na ang magtatanong ng mga katanungan ngayon. Gusto mo bang magdesisyon kung sino ang magiging successor at ngayon din? O susuko ka na? Isang dambuhalang katahimikan ang bumalot sa buong pavilion. Ang bawat pumapatak na ulan ay tila isang segundo na naglalapit sa ating bida sa isang imposibleng desisyon. Wika ng ating bida, napakadumi mong maglaro. Sumagot si Jin Guanyong habang nagsasali ng kanyang tsaa, madumi? Napaka-naive na bagay para sabihin yan. Natural lang nagagamit ang isa ng anumang paraan na kinakailangan para manalo sa isang digmaan. Ang pagsasabi na ito ay isang kaduwagan na hakbang ay hindi magbabago sa katotohanan na ako ang nanalo sa huli. Dagdag pa ni Jin Guanyong, magkatulad din tayo. Nakipag-ugnayan ka sa isang puwersa mula sa labas para lang maging successor. Maikling sagot ng ating bida, totoo yan. Paliwanag ni Jin Guanyong habang iniinom ang kanyang tsaa, hindi ka nagtakda ng mga hangganan pagdating sa mga laban, habang ako ay walang itinakda sa pagitan ng mabuti at masama. Sa huli, pareho lang tayo. Pinili lang natin ang magkaibang paraan ng pag-atake. Literal na natahimik ang ating bida sa harap ng loika ng isang tunay na demonyo. Seryosong wika ni Jin Guanyong, mayroon kang dalawang pagpipilian. Ang una ay ang sumuko sa laban, pagkatapos ay makikita mong muli ang iyong mga tao na nakangiti. Ang pangalawa ay, well, sa tingin ko ay hindi ko na kailangang sabihin sa'yo. Isang napakalupit na ultimatum. Literal na napatigil ang hangin sa loob ng pavilion habang pinagmamasdan ng ikalawang Young Lord na si Guan Pyong ang bawat galaw ng ating bida. Sa tindi ng Nine Depths Demonic Arts na nananalatay sa kanyang mga ugat, nanatiling kalmado si Sorayang sa kabila ng dambuhalang pressure. Wika ng ating bida, gusto kong suriin ang isang bagay bago ang lahat. Sumagot si Jin Guanyong na tila alam na ang itatanong ni Sorayang, kung nagtatanong ka tungkol sa kaligtasan ng mga hostage, huwag kang mag-alala. Hindi ako ganoon kahangal para sirain ang mga baraha na kinakailangan para manipulahin ang aking kaaway. Nakahinga naman ng maluwag ang ating bida at winika, sige, salamat. Bagaman, ano ang relasyon mo sa penal law master? Alam kong medyo walang hiya ang matandang yun, pero hindi sa punto na aakto siya ng may galit sa disipulo ng Demon Lord, pero tinrato kanya ng ganoon. Isang seryosong katanungan na literal na nagpabago sa timpla ng mukha ni Jin Guanyong. Ang panganay na anak ay pormal na ngang nagpakita ng isang seryosong ekspresyon, tila ba tinamaan ang isang lihim na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang marangal na maskara. Nanliit ang mga mata ni Jin Guanyong at nagtanong, bakit mo gustong malaman yan ngayon? Sumagot naman si Sorayang, syempre, dahil curious ako. Hindi ako mapakali. Sumingit naman sa usapan si Guan Pyong at winika, kung sinusubukan mong patagilan at mag-aksaya ng oras, mas mabuting itigil mo na yan. Isang dambuhalang pangingialam mula sa ikalawang Young Lord. Ngunit ang ating bida, bitbit ang kanyang bagsik, ay walang balak na palampasin ang pambabastos ng isang taong itinuturing na niyang talunan. Pang-aasar ng ating bida sa ikalawang kapatid, bakit hindi ka manahimik dyan, spectator? Ang master mo mismo ang nagsabi na ang mga sumuko na sa succession fight ay walang karapatang manatili sa fighting stage, kaya ang isang asong sumuko na sa laban at bahagang buntot ay dapat nang tumigil sa pagtahol.
Literal na nasunog. Galit na galit ang mukha ni Guanpyong habang ang kanyang chi ay pormal na ngang tumatagas mula sa kanyang katawan sa tindi ng pambubuyo ni Sorayang. Ang tensyon sa loob ng pavilion ay pormal na ngang sumabog. Sigaw ni Guanpyong, anong sabi mo? Namagitan naman si Jin Guanyong, tigil. Ikalawa, sabi ko, tigil. Isang dambuhalang awtoridad. Napilitang pigilan ni Guanpyong ang kanyang galit sa harap ng kanyang bagong master. Pinagmasdan ni Sorayang ang eksena ng may mapaglarong mga mata, tila ba nag-e-enjoy sa gulo na kanyang nilikha. Wika ng ating bida ng may pang-aasar, good boy. Wika ni Jin Guanyong, huwag mo siyang galitin. Isang napakalupit na tagpo, sumagot si Sorayang at muling nagtanong, tumigil ka na sa pag-aalala tungkol sa kanya at sagutin mo ang tanong ko. Bakit ba napakasama ng relasyon ninyong dalawa? Wika ni Jin Guanyong sa kanyang isip, bakit niya tinatanong ang tungkol sa aming relasyon sa puntong ito? May iba ba siyang intensyon? Hindi maaari. Wika ni Jin Guanyong, wala akong dahilan para sagutin ang tanong na yan. Kung sinusubukan mong makipag-ugnayan sa kanya ngayon, mas mabuting sumuko ka na. Ipinadala siya sa Outer Fortress kagabi. Nakakapanghinayang naman. Susuko na ako dahil ayaw mong sabihin sa akin. Sa kanya ko na lang mismo maririnig. Isang nakakangilabot na pagbabago, literal na nagpakawala ng kanyang chi ang ating bida. Ang nakakalunod na enerhiya ng Nine Depths Demonic Arts ay pormal na ngang tumatagas mula sa kanyang katawan, dahilan para ang buong pavilion ay manginig sa tindi ng presensya ng ating Demon King. Pagtataka ni Jin Guanyong sa kanyang isip, ano? Anong nayayanig? Ang kanyang aura? Hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding pagkabalisa habang ang nakakatakot at hindi magandang pakiramdam ay patuloy na lumalaki. Inner energy, Chi wave. Literal na napatingin si Jin Guanyong sa kanyang tasa ng tsaa. Habang nanginginig ang tubig sa loob, na-realize ng panganay na ang tensyon na ito ay hindi lang basta galing sa internal energy ng ating bida. Bulong ni Jin Guanyong sa kanyang sarili, hindi ito gawa ng chi. Ang lupa. Wika ni Jin Guanyong nang may gulat, posible kaya? Guanpyong, tingnan mo sa labas. Sa labas, ang malakas na buhos ng ulan ay pormal na ngang nagmistulang backdrop ng isang dambuhalang sakuna. Mabilis na lumabas ang ikalawang young lord na si Guanpyong, ngunit ang bumungad sa kanya ay isang tanawin na literal na wawasak sa kanyang rasyonalidad. Nagulat si Guanpyong sa nakita at winika, anong nangyari? Iyan ang pinakamalakas na attack squad ng Divine Cult, ang Heavenly Demon Army. Isang dambuhalang kidlat ang gumuhit sa kalangitan, kasabay ng pagliwanag ng mukha ng ating bida. Sa gitna ng kulog at ulan, ang tigre ng kulto ay pormal na ngang nagpakita ng kanyang tunay na pangil sa harap ng mga nagulat na kapatid. Wika ni Sorayang nang may kumpiyansan, magandang aral. Hindi ka nagtakda ng mga hangganan sa pagitan ng mabuti at masama. Habang ako naman ay hindi rin nagtakda ng anuman sa pagitan ng mabuti at masama. Tama ka. Hindi ko na-realize ang mga ginagawa ko kung hindi mo ito sinabi sa akin. Kumunot ang noo ni Jin Guanyong at napasigaw, ikaw, anong ginawa mo? Isang napakalupit na pagbaliktad ng sitwasyon. Isang taktika na hindi lang basta pumapatay ng kaluluwa, kundi tuluyang wawasak sa reputasyon ng kanyang mga kapatid. Nagpasa lang ako ng impormasyon. Impormasyon na mayroong dalawang tridor sa pinakamataas na palapag ng Xenia Pavilion. Ipinakalat ko ang mensahe gamit ang frequency whispering technique sa buong range nito na ang pangalan ng mga tridor ay sina Jin Guanyong at Guanpyong. Isang nakatutulig na revelasyon. Literal na nag-init ang dugo ng unang young lord pagkarinig sa napakalupit na akusasyon. Sa harap ng maraming tao, ang rurok ng Demon Sword family ay pormal na ngang kinaladkad ng ating bida sa putikan ng kataksilan. Galit na wika ni Jin Guanyong, ano? Paliwanag ni Sorayang nang may pang-aasar, ito ang gusto ko sa ating cult. Kapag may seryosong nangyayari, hindi na sila nag-iisip. Sa halip, tumatalon agad sila sa aksyon muna. Hindi ito ang pinakamagandang taktika, pero nakakatulong ito sa akin ngayon. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko? Isang dambuhalang pambabara mula sa Walking Calamity. Literal na pinagpapawisan na si Jin Guanyong sa tindi ng kaba at galit habang ni-realize na ang Heavenly Demon Army ay pormal na ngang kumikilos dahil sa ulat ng ating bida. Ang ating Demon King ay nagmistyala na ngang isang tunay na demonyo sa harap ng kanyang mga kapatid.
Wika ni Jin Guanyong habang pinagpapawisan ng malamig na pawis, baliw na bastardo ka. Sa gitna ng kaguluhan, hindi kinalimutan ng ating bida ang kaligtasan ng kanyang bunsong kapatid. Gamit ang kanyang dambuhalang chi mula sa Nine Depths Demonic Arts, literal na pinalutang ni Sorayang si Cheyomin ng may matinding pag-iingat. Isang pambihirang kontrol sa enerhiya na yayanig sa rasyonalidad ng sinumang nakasaksi. Nagulat si Cheyomin sa kanyang paglutang. Dahan-dahan na inilipat ng ating bida si Yomin at formal na iniabot sa punong katulong. Sa gitna ng paparating na unos, sinisiguro ni Sorayang na ang tanging inosente sa silid ay makakaalis ng ligtas. Utos ng ating bida habang nakatuon ang kanyang atensyon sa panganay at sa pangalawa, punong katulong, ilayo mo siya rito. Ngayon, ang mga preparasyon ay kumpleto na. Literal na nayanig ang mesa sa tindi ng enerhiyang inilalabas ng ating bida habang naghahanda siyang gumalaw. Ang ikalawang Young Lord at si Jin Guanyong ay formal nang ang binalot ng takot at pagkalito sa harap ng dambuhalang presensya ng ating Demon King. Wika ng ating bida, simulan na natin ang palabas. Sa isang pikit mata, biglang sumugod ang ating bida at marahas na hinablat si Jin Guanyong. Literal na nawasak ang pader ng Xenia Pavilion sa tindi ng impact habang bitbit ng ating bida ang panganay na anak patungo sa madilim na gubat. Sunod-sunod na pagsabog ang naganap habang itinapon ni Sorayang si Jin Guanyong sa gitna ng kadiliman. Isang napakalupit na kidnapping sa gitna ng Divine Cult. Mabilis na lumipat ang eksena sa military office, kung saan ang balita ay parang wildfire na kumalat. Isang messenger ang formal na humarap sa stratehiya bitbit ang isang ulat na yayanig sa buong Succession War, ulat ng mensahero, General Strategist. Ang Heavenly Demon Army ay dumating na sa Xenia Pavilion. Ang Hidden Pavilion ay nagbigay na ng emergency orders. Wika ni Hu Yosong sa kanyang isip, kino-corner ang unang disipulo sa pamamagitan ng pag-akusa sa kanya bilang isang traidor. Pangatlong Young Lord, ito ba ang iyong plano? Kailangan mong bayaran ang mga kahihinatnan kung sakaling lumabas na mali ito. Tumingala si Hu Yosong sa madilim na kalangitan habang nararamdaman ang bigat ng tadhana ni Sorayang. Alam ng general na ang akusasyon ng pagtataksil ay hindi isang biro sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult. Wika ni Hu Yosong, ang tanging paraan para mabayaran yon ay kamatayan. Isang dambuhalang pasabog, ang Succession War ay formal na ngang pumasok sa pinakamadugong yugto nito. Matapos mabatid na ang Heavenly Demon Army ay formal nang sumalakay sa Xenia Pavilion dahil sa kanyang akusasyon, ang tensyon sa pagitan ng magkapatid ay sumabog na parang isang dambuhalang bulkan. Tanong ni Jin Guanyong habang hinuhubad ang kanyang nasirang kapute, kaming dalawa ng ikalawa ay mga traidor. Ano bang pumasok sa lintik mong utak? Sa oras na mapatunayan na mali ang lahat ng ito, papatayin ka. Hindi lang ikaw, kundi ang buong pamilya mo at ang mga taong naglilingkod sa iyo. Isang nakatutulig na banta mula sa rurok ng kapangyarihan. Literal na nagngit-ngit ang panganay na anak habang tinititigan ang ating bida ng may nanlilisik na mga mata. Ngunit si Sorayang, bitbit ang Nine Depths Demonic Arts at ang kanyang dambuhalang insight, ay nanatiling kasing lamig ng yelo sa harap ng panganib. Seryosong wika ni Sorayang, hindi ko alam kung ano ang ipinangako mo kay Guan Pyong, pero nagkamali ka ng malaki sa pagdadala sa kanya sa panig mo. Mukhang dahan-dahan na siyang nawawalan ng katinoan. Ang ikalawang Young Lord, si Guan Pyong, ay tiyak na gagawa ng pagtataksil. Napanganga si Jin Guanyong sa narinig, ano? Samantala, lumipat ang eksena sa Xenia Pavilion kung saan ang isang madugong trahedya ay nagaganap. Ang ikalawang Young Lord na si Guan Pyong ay nilalamon ng kanyang sariling kapangyarihan. Matapos ang kanyang mga karanasan sa pagsipsip ng demonic energy na tila nagmula sa mga sining na katulad ng essence-absorbing demonic arts, ang kanyang rasyonalidad ay tuluyan ng gumuho. Napasigaw na lang ang mga miyembro ng attack squad. Sigaw ni Guan Pyong habang pinapatay ang mga miyembro ng attack squad, disipulo ako ng Divine Cult. Paano niyo ako nagagawang tingnan ng may ganyang mga mata gayong hindi pa kayo hihigit sa mga insekto? Literal na lalabas na ang mga mata ni Guan Pyong sa tindi ng kanyang pagkabaliw. Isang tunay na halimaw ng gabi ang nagwawala sa gitna ng mga elit ng culto. Sa tindi ng kanyang galit, ang bawat atake niya ay nag-iiwan ng dambuhalang bakas ng kamatayan. Sigaw ng isang miyembro, inatake ng Tridor ang Heavenly Demon Army.
Sigaw pa ng isa, ang Tridor ay gumagawa ng kaguluhan. Bumalik ang eksena sa madilim na gubat, kung saan ang katotohanan ay pormal nang ang bumaba na parang isang hatol ng kamatayan. Tinitigan ni Sorayang ang natitigil ang si Jin Guanyong habang ang kidlat ay nagbibigay liwanag sa kanyang nakakalokong ngiti. Ang ating Demon King ay na-corner na nga ang panganay sa kanyang sariling laro. Paliwanag ni Sorayang, at ibig sabihin niyan, mamarkahan ka rin bilang isang Tridor dahil si Guanpyong ay iyong tauhan. Papatayin ko ang mga Tridor bilang ang nag-iisang magiging successor ng Divine Cult Leader. Isang napakalupit na deklarasyon. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.